Magpapatupad ang Rusya ng bagong paraan ng pag-uuri ng mga produkto, kaya't ang import tax rate sa mga aksesorya ng sliding door mula China ay tataas mula 0% hanggang 55.65%. Ngunit ng ganyan mukhang sawa na ang Moscow kaya't pinipigilan na nito ang kalakalan gamit ang kakaibang uri ng taripa. Ngayon, ang Rusya ay tumatalikod na sa China at bahagi ito ng master plan ni Donald Trump. Mula nang bumalik sa Oval Office, kitang-kita na nilalapitan ni Donald Trump ang Rusya. Sa simula, inakala ng marami na gusto lang ni Donald Trump ng magandang relasyon sa Moscow. Pero hindi, higit pa ron. Gusto niyang pag-awayin ang Russia at China at kunin ang isang mahalagang kaalyado para pahinain ang pandaigdigang kapangyarihan ng CCP. Ngayon tiyak na hindi ito madaling gawain at kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan, nagsimula na itong gumana. At ngayon, nagpatupad na rin ang Russia ng taripa laban sa China, isang bagay na dati ay inakalang imposibleng mangyari. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mas detalyado ang nakakabaliw na plano ni Trump at aalamin kung bakit mas malaki ang posibilidad na gumana ito kaysa sa inaakala mo. Una sa lahat, simulan natin kung bakit gustong-gusto ni Trump na ihiwalay ang China. Sa madaling salita, gusto ng United States na limitahan ang patuloy na lumalakas na kapangyarihang pang-ekonomiya ng China. Noong 2024, ang gross domestic product ng China ay lumago ng 5% na malayo sa 2.8% paglago ng United States. Bahagyang sinisisi ito ni Trump sa mga produktong Chino na mas mura at dahil dito ay natatalo ang mga produktong Amerikano. Dahil doon, naaapektuhan ang mga kumpanyang Amerikano. Kaya naman sa buong 2025, nagpatupad siya ng sunod-sunod na taripa laban sa China na ang ilan ay umabot pa sa 245%. Pinapamahal ng mga taripang ito ang mga produktong Chino, kaya mas malamang na bumili ang mga tao mula sa United States kahit sa teorya lang para mapantay ang laban sa lahat ng pandarayang ginagawa ng China sa kalakalan. Ngayon, may seryoso akong paalala tungkol sa buong video na ito. Sensitibong paksa ito para sa CCP at kaya hindi talaga ito pinag-uusapan ng mainstream media. Sa totoo lang, hindi rin ito masyadong pinag-uusapan ng maraming tao. Kaya kung maaari, pakipindot na lang ang like at subscribe button sa ibaba para matulungan ang video na ito. Malaking tulong talaga iyon. Lalo na dahil mas pinapaboran ng YouTube ang mainstream na content at hindi palaging ipinapakita ang mga sensitibong video, lalo na yung mga critical sa CCP. Tandaan, kahit isang like lang ay malaking tulong na para maikalat ang katotohanan ito. Sige, simulan na natin ang video. Pero alam ni Trump na hindi niya kayang pigilan ang China mag-isa. Kailangan niya ng ibang mga bansa na sumama sa kanya para pahirapan ng China na maibenta ang kanilang mga produkto o makakuha ng mga resources. Diyan papasok ang Rusya. Kung mapapaniwala ni Trump ang Rusya na talikuran ng China, magiging malaking panalo ito na lubos na magpapahina sa CCP at Beijing. Dahil diyan, ang malinaw na tanong ay, bakit kailanman pagtataksilan ng Rusya ang China? Sa katunayan, tila hindi matitinag ang pagiging magkaalyado ng Rusya at China. Sa loob ng maraming taon, nagkaisa sila upang labanan ang kanluran. Nagtayo sila ng mga kasunduan sa kalakalan, nagsagawa ng magkasanib na ehersisyong militar at lumagda ng maraming kasunduang pangkaibigan. Mas lalo pang tumibay ang kanilang samahan ngayon dahil sumirit ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Aminin ko, sa ibang pagkakataon, nakakatawa sana ang planong ito, pero 2025 na ngayon at mahirap ang kalagayan ng Rusya, nagiging desperado na si Putin at mukhang napaka-perpekto ng timing ng plano ni Pangulong Trump. Para makita kung bakit papayag ang Rusya dito, tingnan muna natin ang mga posibleng nagtutulak na dahilan. Tapos lilipat tayo sa mga nakakaakit na dahilan. Sa simula pa lang, ang ekonomiya ng Rusya ay hawak na ng China at nagiging hindi na komportable ito para kay Putin. Mula nang salakay ng Ukraine, humarap na ang Rusya sa mahigit 16,000 parusa mula sa mga bansang kanluranin. Bumagsak na ang kalakalan nito sa Europa at umaasa na ito ng husto sa China kung saan umabot sa 245 bilyon ang bilateral na kalakalan noong 2024. Nag-e-export ang Rusya ng gas, langis at uling sa China. Habang nag-aangkat ito ng teknolohiya at makinarya, hindi ito makakuha mula sa ibang bansa dahil sa mga parusa. Pero may kapalit ang pagdepende nila rito.
May kalamangan ang China. Madalas nilang binibili ang mga yaman ng Rusya sa sobrang bagsak na presyo at binabaha nila ang mga pamilihan ng Rusya ng murang mga produkto. Si Marco Rubio, ang kalihim ng Estado ng Estados Unidos, ay hayagang nagsabi na maaaring mauwi ang Rusya bilang nakababatang katuwang ng China kung hindi ito makakawala. Maiisip mo na lang kung anong larawan ang ipinapakita nito kay Putin at sa buong mundo. Hindi rin naman talaga umaasta ang China na parang matalik na kaibigan at napapansin na ito ng Rusya. Kita mo, ang Rusya ay nagtutulak ng bagong pipeline ng gas na tinatawag na Power of Siberia 2 para makapagpadala ng mas maraming gas sa China. Malaking bagay ito para sa Moscow. Pero parang pinapatagal ng China ang usapan, kaya naiinis ang Rusya. Samantala, pumipirma sila ng mga kasunduan sa enerhiya sa mga lugar tulad ng Turkmenistan, kaya parang nararamdaman ng Rusya na pangalawang option lang sila. Nasasaktan ang pride ng Moscow at ayaw nitong umasa lang sa isang customer na siyang nasusunod sa lahat. Bukod pa rito, naiinis si Putin dahil nag-iingat ang Beijing na masyadong ipakita ang suporta nila sa Rusya sa publiko. Halimbawa, umatras ang mga bangko ng China sa 10 bilyong dolyar na pamumuhunan sa Rusya noong 2024 para manatiling maayos ang relasyon nila sa kanluran. Dahil sa ganitong hindi buo ang suporta, napapaisip ang Rusya kung talagang kakampi nila ang China. Kung may ibang merkado na magbubukas, maaaring magpasya ang Rusya na mas mabuti pang humanap ng mga kasosyo na tunay ang dedikasyon. Isa pang maselang usapin ang kasaysayan at dahil dito napapaisip ng mabuti ang Rusya. Noong dekada 1800, sinakop ng Rusya ang 1 milyong kilometro kwadrado ng lupa mula sa China noong mahina pa ang China. Iyan ay sugat na hindi pa tuluyang naghihilom, kahit na maraming kasunduang pinirmahan. Ngayon, sa mga nagdaang panahon, nagbabanggaan sila tungkol sa Arctic. Gusto ng Rusya na kontrolin ang mga bagong ruta ng pagpapadala at mga yaman, habang ang China naman ay pumapasok gamit ang mga pamumuhunan nito sa Polar Silk Road. Dahil sa kanilang kasaysayan, nag-iingat ang Rusya. Laging alerto habang nakikipagtulungan sa China. Lumitaw din ang pagkabahalang ito sa kanilang 4,000 kilometrong hangganan, lalo na sa malayong silangan ng Rusya. Dito, aktibo ang mga negosyante at manggagawang Chino sa isang rehiyong kakaunti ang populasyon. Upang mapanatili ang kaunting kontrol, nagpapagawa si Putin ng mga base, daungan at nagbibigay ng mga insentibo para sa mga Ruso na lumipat sa malayong silangan at Arctic. Bilang dagdag na hakbang, pinananatili rin ng Rusya ang ugnayan sa mga bansang may issue sa China tulad ng India. Dito pumapasok ang United States bilang isang posibleng kaalyado sa sitwasyon. Kung magkaroon ng gulo dahil sa mga alitang ito sa lupa, nais ng Rusya na magkaroon ng mga kaalyado upang matulungan silang protektahan ang kanilang teritoryo at kapangyarihan. Isa itong maingat na laro. Pinagbabalans ang mga pangangailangan ngayon at ang hinaharap kung saan nais ng Rusya na manatiling malakas at malaya. Kahit sa paraan ng pagtingin nila sa mundo, hindi magkapareho ang pananaw ng Rusya at China. Ang Rusya ay nakatuon sa sarili nitong pagkakakilanlan, kasama ang kanilang orthodox na simbahan at kasaysayan bilang isang makapangyarihang bansa. Gusto ng China na siya ang manguna, binubuo ang isang mundo kung saan lahat ay sumusunod sa kanyang direksyon. Ang Eurasian Union ng Rusya, na layuning pag-isahin ang gitnang Asya, ay natatabunan na ngayon ng Belt and Road Projects ng China na nagkakahalaga ng 1 trilyong dolyar. Tahimik ang tunggalian at ayaw ng Rusya na maging pangalawang kasosyo lang sa pananaw ng China. Nangangarap ang Moscow na tumayong matatag at baka nga baguhin pa ang mga pandaigdigang patakaran ayon sa gusto nito. Lalo pang pinapalala ng pagkakaiba sa lakas militar ngayon ang sitwasyon. Naubos ng digmaan sa Ukraine ang hukbo ng Rusya na ngayon ay may 300 barko na lang at mga luma ng teknolohiya. Ang China ay may mahigit 400 barkong pandagat at mga makabagong drone, kaya mabilis itong nauungusan. Bumibili ang Rusya ng halos 70% ng mga microchip nito mula sa China, kaya pakiramdam nila ay umaasa na sila dito. Walang sino man sa Moscow ang gustong maging mahina, lalo na kapag nagpapakita ng lakas ang China sa Asya. Ang pangarap ni Putin ay maibalik ang lakas at dangal ng panahon ng Unyong Sobyet, hindi ang sumunod sa yapak ng China. Ang pagkakaibang iyon ang nagdudulot ng lumalalang tensyon. Ngayon, punta naman tayo sa mga salik ng botohan na maaaring mag-udyok sa Russia na lumayo sa China at makipagtulungan kay Trump. Ano ang maaaring mag-udyok sa Russia na sumugal ng ganito? Ang una ay medyo halata na. Kung mag-aalok si Trump na luwagan ang mga mahigpit na parusa, kahit kaunti lang, malaking bagay na iyon para sa Russia. Halimbawa, kung papayagan ulit ang mga bangko ng Russia na makipagtransaksyon sa ibang bansa o kung papayagan ang Russia na magbenta ng langis, maaaring magdala ito ng malaking pera para sa Moscow. Ang pakikipagtulungan sa United States ay maaaring makatulong sa Russia na makipagkalakalan sa ibang mga bansa dahil malamang nasusunod ang mga ito sa pamumuno ng Amerika. Upang ipakita ang kanyang dedikasyon dito, inanunsyo na ni Trump na hindi siya magdadagdag ng anumang bagong parusa laban sa Russia. Sinabi niya na ito ay dahil ang Russia at Estados Unidos ay gumagawa ng malaking pag-unlad patungkol sa kapayapaan. Nais ng Russia na magkaroon ng malaking impluwensya sa mundo. Sa ngayon,
Umaasa ito sa China upang suportahan ito sa mga mahahalagang forum tulad ng United Nations. Ang kapangyarihang magveto ng China ay tumutulong sa Russia na makaiwas sa pananagutan. Sa kabila nito, nararamdaman ng Russia na siya ang mas mahina sa kanilang samahan na hindi nito gusto dahil itinuturing nito ang sarili bilang isang makapangyarihang bansa. Kung makipag-alyansa ang Russia kay Trump, maaari itong makakuha ng mas malaking respeto sa mga pag-uusap sa buong mundo. Malaki ang kapangyarihan ng United States sa mga lugar tulad ng United Nations o mga pagpupulong tungkol sa kalakalan at ang isang pakikipag-partner dito ay maaaring magbigay sa Russia ng mas malaking boses sa iba't ibang issue. Kung makakabuo si Trump ng isang mundo kung saan mas kaunti ang kapangyarihan ng China, maaaring umangat ang Russia bilang isang mahalagang manlalaro at baka mas makita pa ito sa mas magandang paraan ng ibang mga bansa. Isa pang malaking dahilan para sa Russia ay ang enerhiya. Nakadepende ang ekonomiya nito sa pagbebenta ng langis at gas at bumibili ng marami ang China pero mapili ito pagdating sa presyo. Noong 2024, nagbenta ang Russia ng gas sa China sa presyong mga 20% na mas mababa kaysa binabayaran ng ibang bansa. Ngayon, sa 2025, halos 40% na ang tinaas ng diskwento ng Russia sa natural gas na ibinebenta sa China. Malamang nagtataka ka kung bakit ganito. Alam mo, patuloy na binibigyan ng Russia ng diskwento ang China sa gas at langis dahil wala na itong gaanong pagpipilian. Pagkatapos ng pananakop sa Ukraine, binutol ng mga bansang kanluranin ang enerhiya mula Russia, kaya napilitan ang Moscow na humanap ng bagong mga mamimili. Pumasok ang China, pero hawak nila lahat ng kapangyarihan sa tawaran. Alam ng China na desperado ang Russia, kaya pinilit nilang pababain ang presyo at halos walang magawa ang Moscow kundi pumayag. Kasabay nito, naging sobrang dependent ang Russia sa China pagdating sa kalakalan, kaya mahalaga sa kanila na mapasaya ang Beijing. Kung tatanggihan ng Moscow na magbigay ng mga kasunduan, maaaring magsimulang maghanap ng ibang mapagkukunan ang China at hindi kayang mawala ng Russia ang pinakamalaki nitong customer. Lalong lumalala ang pagdepende ng Russia sa China dahil may ipinataw na global price cap ang kanluran na naglilimita kung magkano lang ang maaaring singilin ng Russia para sa langis. Ibig sabihin, napipilitan ang Moscow na magbenta sa mas mababang presyo, kaya't mas kinakailangan pa ang pagbibigay ng diskwento sa China. Sa huli, hindi nagiging mapagbigay ang Russia, ginagawa lang nito ang kinakailangan para manatiling buhay ang ekonomiya nito. Gayunpaman, kung makikipagtulungan ang Russia sa United States, maaari itong magbenta sa ibang mga lugar tulad ng India o Turkey para sa mas malaking kita. Gusto ni Trump na tulungan ang mga bansa na makapagbenta ng mas maraming enerhiya at maaari pa niyang ipadala ang mga kumpanyang Amerikano para tulungan ang Russia na magtayo ng mga bagong oil pipe o mag-drill sa malamig na lugar tulad ng Arctic. Magkakaroon ng mas maraming pera at bagong mamimili ang Russia dahil dito, kahit na mas kaunti ang maibenta nila sa China. Mukhang magandang kasunduan, hindi ba? Kaya makikita mo, may ilang magagandang dahilan ang Russia para sumang-ayon sa plano ni Trump. Kung mangyayari ito, mahirap sabihin na hindi gaganda ang buhay para sa Russia. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mahirap ding kontrahin ang lakas ng ugnayan ng China at Russia. Gayunpaman, bago mo isipin na puro haka-haka lang ito na walang basehan, pag-usapan natin ang ilang mga kawili-wiling bagay na nangyari kamakailan na nagpagulo sa isipan ng mundo at nagpa-realize na maaaring namumunga na ang plano ni Trump. Para sa panimula, ang 55% taripa ng Russia sa mga parte ng muebles mula China kumpara sa 10% para sa Europa ay nagpapakita ng paglipat patungo sa anti-China na estratehiya ni Trump. Kapag isinama mo pa ito sa iba pang paraan ng Russia sa pagpuwersa sa China, nagmumukha na itong isang sinadyang estratehiya para pabagsakin ng China. Kaya, ano nga ba talaga ang nangyari sa sitwasyong ito? Ganito kasi, ang custom service ng Russia, lalo na sa pantalan ng Vladivostok, ay muling inuri ang mga sliding rail na ginagamit sa mga kasangkapang gawa sa China bilang mga bearing. Kaya tumaas ang taripa mula 0 hanggang 55.65%. Hindi basta-basta ang Vladivostok na pantalan. Dito dumadaan ang halos 70% ng mga imported na bahagi ng kasangkapan mula China papuntang Russia. Kaya naman, matindi ang epekto ng pagbabagong ito sa mga supplier mula China. Mahalaga ang mga sliding rail na ito para sa mga drawer at cabinet. At kadalasan ay bumubuo ng 20 hanggang 30% ng gastos sa paggawa ng mga kasangkapan tulad ng kitchen units o office desks. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng pulisya. Isa itong malaking abala na maaaring magbago sa merkado ng muebles sa China. Dahil hindi naman gumagawa ng mga ganitong bahagi ang Rusya, iisipin mong gusto nilang panatilihing abot kaya ang pag-aangkat, lalo na mula sa China. Ang lalong nagpapatingkad sa hakbang na ito ay ang katotohanang tila mas madali ang kalagayan ng mga Europeanong supplier. Ang mga kasangkapang pangmuebles mula sa mga bansang gaya ng Alemanya o Italia ay may taripa na mga 10% lang. Malaking pagkakaiba iyon at hindi naman bumabaha ng mga produktong Europeo sa merkado ng Rusya para makipagkumpetensya sa China. Sa katunayan,
Limitado na ang pag-aangkat ng mga produkto mula Europa papuntang Rusya mula nang humigpit ang mga parusa. Kaya hindi makatuwiran na bigyan sila ng pabor kung ang layunin ng Rusya ay protektahan ang sarili nitong ekonomiya. Kung tungkol lang ito sa pagprotekta sa mga lokal na producer, tinaasan sana ng Rusya ang taripa para sa lahat, hindi lang sa China. Sa halip, parang nagpapadala ng mensahe ang Rusya sa pamamagitan ng pagpataw ng parusa sa mga export ng China habang binibigyan ng luwag ang Europa. Ipinapakita ng ganitong piling paraan na mas malaki ang laro ng Rusya na may kinalaman sa pagpili ng panig sa pandaigdigang kalakalan. Ngayon, sa puntong ito, malamang na napapabuntong hininga na kayo at iniisip, ay oo, muebles lang, wala namang malaking bagay. Pero pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang taripang ito lampas pa sa muebles. Ang industriya ng muebles ng China ay naging malaking manlalaro sa Rusya, lalo na mula nang umalis ang mga kanluraning tatak tulad ng EKEA matapos ang sigalot sa Ukraine. Pinunan ng mga supplier mula China ang kakulangan. Nagbibigay ng lahat mula hilaw na materyales hanggang tapos na produkto. Hindi lang nito pinapataas ang gastos, kundi nilalagay rin sa alanganin ang kanilang relasyon. Ang mga exporter mula China ang tunay na talo dito dahil bigla silang naharap sa hadlang sa isang merkadong matindi nilang pinuhunan na maaaring magtulak sa kanila na pag-isipang muli ang kanilang pagdepende sa Rusya bilang katuwang sa kalakalan. Para sa Rusya, mukhang inuuna ng hakbang na ito ang geopolitikal na estratehiya kaysa sa katatagan ng ekonomiya. Sa pagtutok sa China at hindi isinama ang Europa, nagpapahiwatig ang Rusya na handa itong sumugal para baguhin ang mga alyansa nito. At dito na pumapasok ang koneksyon kay Trump. Ang tiyempo ng pagtaas ng taripa ay isa pang palatandaan. Naging epektibo ito noong huling bahagi ng 2024 kasabay ng paghahanda ni Trump na maupo sa pwesto. Hindi naman inosente ang mga leader ng Rusya. Alam nila na iba ang mga polisiya ni Trump kumpara kay Biden. Nakita na nila ang kahandaang magluwag siya sa Rusya habang pinipiga ang China. Ang mga pampublikong pahayag ni Trump tungkol sa kagustuhang magkaroon ng mas mabuting ugnayan sa Rusya, lalo na sa mga isyu tulad ng enerhiya o paglaban sa China, ay napansin sa Moscow. Sa pamamagitan ng pagtataas ng taripa sa mga bahagi ng muebles mula China sa simula pa lang ng pagkapangulo ni Trump, nagpapadala ng mensahe ang Rusya na handa itong umayon sa mga layunin niya sa ekonomiya. Hindi lang ito tungkol sa isang taripa. Ito ay pagpapakita sa United States na maaaring maging katuwang ang Rusya sa pag-iisa sa China. Ngayon, dumako naman tayo sa iba pang paraan kung paano pinipilit ng Rusya ang China sa pamamagitan ng ekonomiya. Hindi lang ang taripa sa muebles ang nag-iisang kaso. Bahagi ito ng isang pattern ng mga aksyon na nagpapahirap sa buhay ng mga negosyanteng Chino. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pag-atubili ng Rusya na magbahagi ng makabagong teknolohiya o kaalaman sa militar sa China. Sa kabila ng kanilang walang hanggang pakikipagpartner, naging maingat ang Rusya sa pagbibigay ng access sa China sa mga bagay tulad ng makabagong sandata o teknolohiya sa enerhiya. Napansin ito ng mga analyst ng China at may ilan na nagsasabing masaya ang Rusya na tanggapin ang mga pamumuhunan at produkto ng China, ngunit nag-aatubili pagdating sa pagbibigay ng kapalit na benepisyo. Halimbawa, mahigpit ang kontrol ng Rusya sa pag-export ng ilang high-tech na kagamitan sa China na ang dahilan ay pambansang seguridad, kahit na sinasabing magkaalyado sila sa estratehiya. Nagiging hindi patas ang relasyon dahil mas marami ang ibinibigay ng China. Mayroon ding tumitinding pagsusuri ng Rusya sa mga pamumuhunan ng China. Sa mga nagdaang taon, pinahigpit ng Rusya ang mga patakaran nito sa pagmamay-ari ng mga dayuhan sa mga estratehikong sektor tulad ng enerhiya at infrastruktura. Bagamat para sa lahat ang mga patakarang ito, mas marami pang balakid ang nararanasan ng mga kumpanyang Chino kapag sinusubukan nilang bumili ng bahagi sa mga kumpanyang Ruso o makakuha ng malalaking kontrata. Halimbawa, ang isang alok ng mga Chino na mamuhunan sa isang proyekto ng gas sa Siberia noong 2024 ay naantala ng mga regulator ng Rusya na nagbanggit ng hindi malinaw na mga alalahanin sa seguridad. Ang ganitong uri ng hadlang ay nagpapahiwatig na ang pera ng China ay hindi na kasing welcome tulad ng dati, kahit na umaasa ang Rusya sa kalakalan sa China upang mabunan ang epekto ng mga parusa ng kaluran. Ang mga aksyong ito ay bumubuo ng malinaw na pattern ng Rusya na naglalagay ng mga hadlang sa ekonomiya laban sa China. Mayroon pang ebidensya na sinusubukan ng Rusya na palugurin si Trump. Isang mahalagang palatandaan ay ang pagtanggi ng Rusya na tulungan ang China na makaiwas sa mga taripa ng United States. Akala ng ilang eksperto ay gagamitin ng China ang Rusya bilang tagapamagitan, iruruta ang mga produkto sa mga daungan ng Rusya at lalagyan ng label na gawa sa Rusya para makaiwas sa mga buwis ng United States. Pero hindi iyon nangyayari. Ang mga taripa ng United States sa mga produkto ng Rusya na umaabot mula 35% hanggang 200% depende sa produkto, ay nagpaparisk at nagpapamahal sa ganitong klase ng eskema. Hindi handa ang Rusya na akuin ang ganoong panganib para sa China, na nagpapakita na inuuna nito ang sarili nitong mga oportunidad sa kalakalan kaysa tulungan ang tinuturing nitong kaalyado.
Tugma ito sa estratehiya ni Trump na pinipilit ang mga bansa na bawasan ang kalakalan sa China at nakikisabay ang Rusya sa pamamagitan ng pagpapanatili ng distansya sa China. Isa pang ebidensya ay ang mas malawak na pagbabago ng direksyon ng kalakalan ng Rusya. Bagamat nananatiling pangunahing katuwang sa kalakalan ang China, tahimik na muling binubuo ng Rusya ang ugnayan nito sa ibang mga bansa, kabilang na ang ilan sa Europa sa kabila ng mga parusa. Halimbawa, patuloy na nag-e-export ng enerhiya ang Rusya sa mga bansang tulad ng Hungary at Slovakia, na mga miyembro ng European Union ngunit mas bukas sa pakikipag-ugnayan sa Moscow. Sa pagpapanatiling mababa ng taripa sa mga kasangkapan sa muebles mula ng Europa, iniiwan din ng Rusya ang pinto para sa kalakalan sa Europa, kahit na pinipigan nito ang China. Akma ito sa pananaw ni Trump ng isang mundo kung saan napuputol ang China mula sa mga pangunahing merkado, habang ang ibang mga manlalaro tulad ng Rusya at ilang bahagi ng Europa ay nananatili sa laro. Hindi ganoon ka-inosente ang Rusya para isipin na maaari nitong ganap na palitan ang China ng Europa, ngunit ipinapakita ng mga hakbang na ito na nag-iingat ito at tumitingin sa kanluran para sa mga bagong oportunidad. Ang kahandaang isugal ng Rusya, ang pakikipag-partner na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hadlang sa ekonomiya, ay nagpapahiwatig na kumpiyansa itong makakahanap pa ng ibang mga kaalyado. At ang United States, sa ilalim ni Trump, ang pinakamalamang na kandidato. Sa huli, ipinapakita ni Trump na bukas siyang makipagkasundo sa Rusya kung makakatulong ito sa kanyang layunin at tumataya ang Rusya na mas makikinabang sila kung kakampi nila si Trump kaysa manatili sa China. Ang nag-uugnay sa lahat ng ito ay kung paano bumabagay ang mga kilos ng Rusya sa plano ni Trump na ihiwalay ang China. Hindi lang taripa ang ginagamit ni Trump. Sinusubukan niyang bumuo ng koalisyon ng mga bansa para limitahan ang saklaw ng ekonomiya ng China. Pinipilit ng United States ang mga kaalyado nito tulad ng Hapon, Australia, at European Union na bawasan ang kanilang pagdepende sa mga produkto ng China, pero mabagal ang pag-usad. Ang Rusya naman mukhang mas handang kumilos. Kahit na ang motibo ng Rusya ay para rin sa sarili nila. Halimbawa, para makakuha ng luwag sa mga parusa o mas magandang kasunduan sa kalakalan sa United States. Pareho pa rin ang resulta, mas maraming balakid ang kinakaharap ng China sa pandaigdigang entablado. Ang katotohanan ng ginagawa talaga ni Trump ang lahat para magpakitang gilas at magpakasaya kay Putin ay nagpapakita kung gaano kalaki ang tiwala ni Trump sa tagumpay ng kanyang plano. Isa sa pinakamalaking hakbang niya hanggang ngayon ay ang paggamit ng sitwasyon sa Ukraine para makabuo ng tiwala kay Putin. Noong 2025, pinipilit niyang magkaroon ng kasunduan para sa kapayapaan at gumawa siya ng ilang matitinding desisyon. Iminungkahi niya na maaaring tanggapin ng United States ang kontrol ng Russia sa Crimea at ilang bahagi ng silangang Ukraine, isang malaking pagbabago kumpara sa mga nakaraang presidente. Itinigil din niya ang pagpapadala ng tulong militar sa Ukraine at bumoto laban sa resolusyon ng United Nations na kumokondena sa Russia. Hindi lang ito tungkol sa pagtatapos ng digmaan. Mga senyales ito kay Putin na seryoso si Trump sa pakikipagtulungan. Sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng presyon sa Russia, ipinapakita ni Trump na handa siyang magbigay para may makuha. Ang gusto lang talaga niya ay umatras ang Russia mula sa China. Diyan tayo dadako sa susunod na hakbang ng China. Sa ngayon, hindi pa gumaganti ang China ng mga taripa o iba pang malalaking hakbang. Nakakagulat yon dahil hindi naman kilala ang Beijing sa pananahimik. Pero hindi ibig sabihin ito na wala silang ginagawa. Malamang na pinag-aaralan ng China ang mga opsyon nito, sinusubukang alamin kung paano tutugon ng hindi lalo pang pinapalala ang sitwasyon. Isa sa mga posibilidad ay ang pagtutok sa langis ng Russia na malaki ang binibili ng China. Kung magpapataw sila ng taripa doon, malaki ang magiging epekto nito sa Russia dahil ang China ang kanilang pinakamalaking customer. O maaari nilang limitahan ang pag-export ng teknolohiya o makinarya, mga bagay na kailangan ng Rusya para mapanatiling umaandar ang kanilang ekonomiya. Magpapadala ng mensahe ang mga hakbang na ito, pero may panganib din na lumaki ang sigalot sa kalakalan at hindi pa sigurado ang China kung gusto nitong umabot doon sa ngayon. Sa halip, naghahanap ang China ng ibang paraan para protektahan ang sarili nito. Isa sa mga pangunahing estratehiya ay ang paghahanap ng mga bagong merkado. Kung pahihirapan ng Russia ang pagbebenta ng mga bahagi ng muebles, lumilipat ang China sa mga lugar tulad ng Southeast Asia at Africa. Mabilis ang paglago ng mga rehiyong ito at matagal nang pinapalakas ng China ang ugnayan doon sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative nito. Pinapalakas din nila ang kalakalan sa mga bansa ng Association of Southeast Asian Nations tulad ng Vietnam at Indonesia kung saan mataas ang demand para sa mga produktong Chino. Tinutulungan ng mga hakbang na ito ang China na mabawi ang mga pagkalugi sa Russia at mapanatiling matatag ang ekonomiya nito. Ang Belt and Road Initiative ay isa pang mahalagang bahagi ng plano ng China para manatiling nangunguna. Hindi lang ito tungkol sa pagtatayo ng mga istruktura, tungkol din ito sa paglikha ng mga rutang pangkalakalan at pakikipag-partner na nagpapabawas sa pagdepende ng China sa iisang bansa tulad ng Russia. Noong 2025, pumirma rin ang China ng mga bagong kasunduan sa Latin America tulad ng mga proyekto ng pantalan sa Brazil at Peru. Ibig sabihin ng mga pamumuhunang ito, mas marami pang produkto ang maibebenta ng mga kumpanyang Chino kahit lumiit pa ang merkado ng Russia. Matalinong paraan ito para makabawi mula sa taripa
na nagpapakita na hindi hahayaang mapigilan ng China ang kanilang pandaigdigang layunin dahil lang sa isang balakid. Pero hindi lahat ay maayos at madali. Ang mga proyektong ito ay nangangailangan ng oras at pera, at ang ekonomiya ng China ay hirap na rin dahil sa iba pang mga hamon tulad ng trade war laban sa United States. Sige, kaya sa lahat ng iyan, talakayin natin kung bakit maaaring hindi gumana ang plano ni Trump na makipagsani-puwersa sa Rusya para itaboy ang China mula sa pandaigdigang eksena. Sa totoo lang, ang reverse Kissinger strategy na ito ay wala pang precedent, at maraming analyst ang nakikita ang plano ni Trump bilang isang pag-asa lang kaysa sa realidad. Una sa lahat, magkakonektado ng malaki ang Rusya at China pagdating sa pera. Napakalaki ng kanilang kalakalan. Bilyon-bilyong dolyar bawat taon. Kung tatalikuran ng Rusya ang China, para na rin nitong pinutol ang sarili nitong oxygen. Maaaring mag-alok ang United States ng ilang benepisyong pang-ekonomiya, pero kailangan talagang malaki ito para mapantayan ang naibibigay ng China. At kahit ganon, malaki pa rin ang magiging panganib para sa Rusya. Mahirap yang kumbinsihin. Bukod pa doon, malaki ang kapangyarihan ng China sa Rusya dahil sa kalakalang iyon. Isipin mo na lang na ang China ang may hawak ng pitaka. Sila ang pinakamalaking customer at supplier ng Rusya, kaya sila ang nasusunod. Kung sakaling maisip ng Rusya na kumampi sa United States sa paraang makakasama sa China, pwedeng bawasan ng Beijing ang kalakalan o taasan ng presyo at siguradong tatamaan ng husto ang ekonomiya ng Rusya. Alam ito ng China, at hindi sila nahihiyang gamitin ang kapangyarihang iyon para mapanatili sa ayos ang Rusya. Pero lumampas naman tayo sa usaping pera. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito sa mga creator ng 64 na milyong piso kada araw. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya nga makikita mo sa homepage mo ang mga video na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless YouTube channel tulad nito, ngayon ang tamang panahon. Sige, balik tayo sa video. Ang Rusya at China ay hindi lang basta magka-trade partner. Mayroon silang malaking pangarap tungkol sa kung paano dapat gumana ang mundo. Parehong bansa ay gustong hamunin ang United States at ang mga kaalyado nito na sa tingin nila ay masyadong matagal nang namumuno. Nagtayo sila ng mga grupo tulad ng Brazil, Russia, India, China, South Africa at isa pa na tinatawag na Shanghai Cooperation Organization para labanan ang impluwensya ng kanluran. Hindi lang basta mga pagpupulong ang mga ito, kundi palatandaan ng mas malalim na ugnayan at iisang layunin. Ang lumikha ng mundo kung saan hindi na United States ang nagdidikta. Ang ganitong klase ng pagkakaisa ay mahirap buwagin kahit pa may ilang pangako mula sa Washington. Ngayon, pag-usapan natin ang tiwala o mas tamang sabihin, ang kawalan nito. Hindi naniniwala ang Rusya na tutuparin ng United States ang salita nito. Isipin mo, may kasaysayan ang United States ng pagbabago ng desisyon, lalo na kapag may bagong presidente. Ihambing mo yan sa China na nakikita nila bilang isang matatag na kaalyado. Palagi silang nandyan para sa pangmatagalan. Bakit patataya ang Rusya sa kasunduan sa United States na maaring mabuwag lang pagkalipas ng ilang taon kung may maasahan naman silang kaibigan sa Beijing? Isipin din natin kung ano ang kailangang isuko ni Trump para makuha ang panig ng Rusya. Maaaring ialok niya ang pagluwag ng mga parusa o bawasan ang suporta para sa Ukraine. Mukhang nakakatukso ito para sa Rusya, pero delikadong hakbang ito para sa United States. Ang paggawa nun ay maaaring magdulot ng kaba sa mga kaalyado ng Amerika, tulad ng mga nasa NATO. Maaaring magsimulang magduda ang mga ito kung talagang susuportahan sila ng United States at maaaring humina ang buong alyansa dahil dito. Mas malala pa, maaaring mas lumakas ang loob ni Putin. Iniisip niyang kaya pa niyang magpalawak ng impluwensya sa mga lugar tulad ng silangang Europa. Sa isang kakaibang paraan, ang pagtatangkang paghiwalayin ang Russia at China ay maaaring magdulot pa ng mas matibay na samahan nila kung magmumukhang umaatras ang United States mula sa pandaigdigang entablado. At mayroon ding personal na aspeto rito. Si Putin at ang leader ng China na si Xi Jinping ay nagkita na ng mahigit 40 beses nitong nakaraang dekada o higit pa. At hindi lang basta-basta pakikipagkamay iyon, totoong ugnayan iyon. Nagkakatiwalaan sila sa isa't isa. Idagdag mo pa ang lahat ng pinagsamang military exercises at mga kasunduan sa pamamagitan ng mga grupo tulad ng Shanghai Cooperation Organization at mayroon kang isang partnership na talagang nakabaon na sa kung paano gumagana ang dalawang bansa. Hindi ito isang bagay na basta mo na lang mababawi gamit ang isang magarbong hapunan o isang kasunduang pinirmahan ni Trump. Mula sa pananaw ng Rusya, may malaking dahilan kung bakit mas makabubuting manatili sila sa panig ng China. Marami silang napapala sa ugnayang ito.
Sinusuportahan sila ng China sa United Nations, tinutulungan silang makaiwas sa mga parusa, at binibigyan sila ng access sa mga pamilihan na isinara sa kanila ng kanluran. Ano ang maiaalok ng United States na mas maganda? Isang pwesto pabalik sa G7? Oo, maganda yon. Pero hindi iyon may ikukumpara sa tuloy-tuloy na suporta na ibinibigay ng China, lalo na't alam ng Rusya na maaaring magbago ang isip ng United States sa hinaharap. Narito pa ang isang balakid. Maaaring hindi payagan mismo ng United States si Trump na magawa ito. Maraming tao sa United States, mga politiko, botante, kahit sino pa ang tinitingnan ng Rusya bilang kontrabida, lalo na pagkatapos ng nangyari sa Ukraine. Kung magsimulang mag-alok si Trump ng malalaking konsesyon kay Putin, siguradong magkakaroon ng matinding pagtutol. Maaaring harangin siya ng Kongreso, maaaring magalit ang publiko. Dahil dito, mahirap para kay Trump na mangakong magbibigay ng anumang malaki na makakaakit sa Russia. At kahit gawin pa niya, maaaring hindi maniwala ang Russia na kaya niyang tuparin ito. Medyo kakaibang sitwasyon ito, hindi ba? May mas malawak ding pananaw na nakikita ang Russia at China. Iniisip nila na nawawalan na ng kontrol ang United States. Tinitingnan nila ang kalagayan ng politika sa Amerika, ang utang nito, ang mga problema nito sa ibang bansa, at iniisip nilang sa kanila ang kinabukasan. Bakit lilipat ang Russia para sumama sa isang bansang nakikita nilang humihina na kung may partner naman silang China na mabilis ang pag-angat? Parang pinipili mo ang lumulubog na bangka kaysa sa matatag na nakalalayag. Isa pang dapat isaalang-alang ay maaring mandaya ang Russia. Kahit makipag-usap sila kay Trump at tanggapin ang ilan sa mga alok niya, maaari pa rin nilang panatilihin ang pakikipag-partner nila sa China sa tabi. Makukuha nila ang mga benepisyo ng mga konsesyon ng United States tulad ng pagluwag ng mga parusa nang hindi talaga kinakailangang tuloyin ang ugnayan nila sa China. Panalo yun para sa Rusya. Pero wala namang napapala ang United States dahil kasali pa rin ang China sa laro. Mayroon ding mga ugnayang kultural sa pagitan ng Rusya at China na dapat ding banggitin. Parehong nararamdaman ng dalawang bansa na matagal na silang inaapi ng kanluran. At pareho silang may mga kwento tungkol sa paglaban dito. Mayroon silang mga exchange program, kasunduan sa media, at iba't ibang paraan ng pagpapatibay ng ugnayan na lampas pa sa pera o usaping militar. Parang pagkakaibigan na malalim na ang ugat, at hindi mo basta-basta mahuhugot ang mga ugat na yon sa isang mabilisang kasunduan lang. At panghuli, may problema sa timing. Si Trump ay may 4 na taong orasan, ang kanyang termino bilang presidente. Kahit ano pa ang ipangako niya, hanggang sa susunod na eleksyon lang iyon. Pero ang Rusya at China, nag-iisip sila ng mga dekada pa sa hinaharap. May mga plano sila na lampas pa sa kahit anong administrasyon ng United States. Bakit isusugal ng Rusya ang pangmatagalang pakikipag-partner sa China para lang sa panandaliang kasunduan sa United States na baka hindi rin magtagal? Parang pinipili mo ang merienda kaysa sa isang buong pagkain. Kaya kapag pinagsama-sama mo lahat ito, hindi talaga uubra ang plano ni Trump na gamitin ang Rusya para ihiwalay ang China. Mula sa malalaking ugnayan sa kalakalan at matinding hawak ng ekonomiya ng China hanggang sa kanilang magkakaparehong pangarap at malalim na tiwala, mahigpit ang pagkakapit ng Rusya at China sa isa't isa. Itong ideya ng baliktad na Kissinger, malabong mangyari ito. Sa kabila nito, tiyak na patuloy na susubukan ni Trump. Para sa kanya, ito ay pagkakataon para mag-iwan ng bakas. Kung magawa niya ito, maaalala siya bilang isang leader na muling bumuo ng mga pandaigdigang alyansa. Tatawagin ito ng kanyang mga taga-suporta na isang matinding tagumpay. Patunay na isa siyang mahusay na negosyador na nalampasan ang dalawang malalaking kapangyarihan. Pero may kabaliktaran din. Kapag pumalpak ito, maaari itong magdulot ng panibagong tensyon. Ang digmaang pangkalakalan sa pagitan ng Rusya at China ay makakasama sa pandaigdigang pamilihan, magpapataas ng presyo ng lahat mula langis hanggang electronics. Kung maramdaman ni Putin na pinagtaksilan siya ng mga pangako ni Trump, maaari siyang lalong kumapit sa China na magpapalakas pa sa kanilang alyansa. Dahil dito, mas mahihirapan ang United States sa kanilang kinakaharap na hamon. Nakasalalay ang pamana ni Trump kung magagawa niyang panatilihin sa tamang direksyon ang planong ito ng hindi tinutulak ang mundo sa kaguluhan. Tiyak na hindi ito madaling landas, pero ito ay isang plano na mataas ang panganib at mataas din ang gantimpala. Ang malinaw, may potensyal ang planong ito na magtagumpay. Kahit gaano pa ito kabaliw pakinggan sa simula, may saysay ito. At kung susuwertihin, maaaring magawa ito ni Trump at gulatin ang buong mundo. Salamat sa panunood.